Try natin start kung start na yung motor ni boss. Yun o. So, anong masasabi mo, boss? Na? Ayos na. O, ayos. O, shoutout natin si boss. O, boss idol. Sa pulo, Hermosa, Bataan makikita. Tabi mismo ng tulay ang shop na sikat na. Kung motor mo'y may sira at hirap ng umandar, kay Padreng Eli ka na, siguradong aayusin. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito na Euro 150. Ang issue ng motor ni boss ay ayaw umandar. Nung una, pag ino-on yung susian, ayan, lumalabas pa yung panel. Tapos nagre-redundo pa. Hanggang sa tuluyan ng nalobat, nanghiram sila ng battery. Tapos, nung nanghiram ba kayo ng battery, hindi na umilaw to? Hindi na umilaw. Pero nung una umiilaw pa. Nung una daw umiilaw pa. Tapos nung nalobat, kaya nanghiram sila ng panibagong battery. Itong motor na to wala siyang kick starter. Push button lang siya. So ngayon, pag ganyan yung na-encounter nyo na walang panel, tapos puro redundo lang at ayaw umandar, para sa inyo itong video na to. Ang gawin lang natin, buksan natin yung kanyang, pakibuksan mo yung kanyang compartment. So yan ang kanyang compartment. Nandun pala ang kanyang battery. So doon tayo magbubukas sa kanyang footboard. Ang unang gagawin natin pag ganyan ang issue mga padreng, buksan na muna natin yung kanyang cover ng battery. Dito natin makikita kasi yung nagsusupply sa mismong panel niya ay yung source ng battery. So itong battery ni boss bago na to, bagong palit. I-check na muna natin kung may laman yung kanyang battery. Itong motor ni boss ay walang kick starter, kaya kailangan talaga natin ng malakas na battery. So dito yung kanyang negative, dito naman yung kanyang positive. Check natin kung may laman. At sa pagkakataong yung mga padreng, may laman naman yung kanyang battery pero walang umiilaw sa panel. O shout out muna natin sa tropang Marshall ng Hermosa, Bataan. So ayan, umiilaw. Ang gawin natin, hanapin natin yung kanyang fuse box. At dito mga padreng, na-expose na natin. Nandito pala yung kanyang fuse box. 15 ampere, 15, 15. So tatlo yung kanyang fuse box. So ang gawin lang natin, gamit yung ating test light, lagay natin yung clip dun sa negative. Dahil yung hanapin natin ay positive, so lalagay ko muna to sa negative. So yan, nalagay na natin sa negative. Sundutin natin yung positive. Dapat ilaw yung test light. So yan. At napansin ko medyo malabo na yung kanyang ilaw ng test light. Sundutin natin yung kanyang fuse box. Dapat to lahat iilaw. Wala. Meron tong isa. Wala yung dulo niya. Wala. Meron. So paki-on mo yung susi. Subukan natin i-on. Ayan, naka-on. Dapat yan masusupply yung accessories wire. So ayan, meron. Dito wala. Dito meron. Dito wala. So possible na pumutok tong fuse. Dito naman meron. Sa kabila wala. Kaya natin dito wala. At wala. So dito sa gitna, ito yung pinaka main fuse nya, na kahit naka-off yung susi, lagi itong terminal na to may supply. Dapat to yung kabila meron, wala rin siya. So ibig sabihin nito putol. So ito meron, ito wala. So putol. Ito meron, ito wala. At ito parehas wala. So gawin natin,
hugutin natin yan. So ito na yung kanyang fuse. 15 ampere lahat. Check natin kung hindi putol. So hindi naman siya putol. Kaya natin tong isa. May parting sunog. So wala. Putol. So yung isa okay. Next natin itong isa. Okay. So ang papalitan natin yung isa na 15 ampere. So ito na yung mga fuse natin. Kabit natin dito. Yan. Ang checkin natin kung puputok. So yung mga padreng, nabalik na natin yung kanyang fuse box o yung mga fuses natin. Okay na yan. Pag in-on ba natin may puputok, pero bago natin i-on, gamitan muna uli natin ang test light. Unahin natin yung gitna, yung main. So umilaw dito sa dulo. Umilaw dito. Wala. Dito. Wala. Sa madaling salita, yung gitna, siya yung main fuse. Itong motor ni boss ay computer box na siya. So, iyon natin. Checkin natin kung puputok at magkakapanel. Ayun o. Napansin nyo, nagkaroon ng panel. Ayan o, nagka-panel. Tapos, napansin ko, meron siyang check engine. Tapos, yung battery niya ay halos lobat na dahil naka-indicate na. So, try muna nating iredundo. Naka-indicate na may na yung battery. Pangalawa, may check engine, naka-permis. Try nating iredundo. Pakiangat mo yung side stand. Nakangat na. Try natin kung re-redundo. So, rumiredundo naman siya. Try natin yung busina. Ayun, alam busina. Laser, meron naman. Laser. O, kumpleto naman. So, mangangailangan tayo dito ng battery. So, ayan mga padreng, binaklas namin yung battery dahil nga lobat. Ito yung hiniram nila kanina. Kung mapapansin nyo, lagi kayong maging masuri. So, ito yung kanyang battery. Ito yung negative, ito yung positive. Samantala, yung hiniram nila, ito OD. Yung positive niya kanan. So, tinanong ko sila, baliktad pala nila nakasa. Kaya pala pumutok yung kanyang fuse na isa. So, dahil baliktad, dapat to ganon. Baliktarin nyo rin. O ngayon, kung ikakabit nyo man, dapat dito yung positive at dito naman yung negative. Kabit muna natin. So yung mga padreng, nakakasalan natin yung bagong lumang battery on natin. Check natin kung meron pa rin siyang, ayun, nawala na ng sign. So ibig sabihin malakas na. Ngayon try natin start. Puro redundo at ayaw umandar. O, pag ganyan ang issue, dahil FI to, ayan o, FI na siya. Patay natin. 5 beses natin ganyanin para nare-reset siya. O, napansin nyo, nawalan ng check engine. So, ganun lang ang discarding malupitan dyan. Ganun lang. Ayan ang reset niyan. Hindi naman kailangan ng diagnostic tool. O yan o, nawala lahat. O, empty lang yung gas. So try natin o. Ayaw pa rin. So ngayon, pag ganyan ang issue, siyempre, checkin natin kung may kuryente. Patay na muna natin. Checkin natin kung may kuryente dito sa kanyang high tension wire. Pero siyempre, bago nating i-check, i-check na muna natin yung kanyang pump kung tutunog kapag in-on. So meron naman, tapos namatay. So tama yon.
O, sunod natin yung kanyang high tension wire dito. Pag rinidundo ba ay maglalabas ng kuryente. So ito na yung kanyang high tension wire. On natin, tsaka natin iridundo kung maglalabas ng kuryente. Try natin. So meron naman meron naman. So ang second step natin, doon tayo sa kanyang spark plug. So ito yung kanyang spark plug. So linisin na muna natin to, tapos checkin natin kung may kuryente. So ayan na yung kanyang spark plug. Testingin natin kung maglalabas ang kuryente. Meron naman okay naman. So pwede na natin ibalik. So syempre bago natin ibalik, mag-compression test muna tayo. Takpan lang natin yung butas ng spark plug, tapos checkin natin kung puputok yan. So ayan, tinakpan ko. Try natin kung puputok. Walang putok. O yun, meron naman siyang compression. Balik na natin yung spark plug. So ayan, balik na natin yung spark plug. Try uli natin. Lumabas na naman yung kanyang check engine. So ibig sabihin to, may problema talaga. Ayan, nawala. Try natin redundo. Walang redundo. Tapos ang isunod naman natin dito yung galing fuel pump. Itong part na to galing yan dito sa fuel pump. Tanggalin natin to, tingnan natin kung may gas na lumalabas. So yung mga padreng, nabaklas na natin. Ngayon ang gawin lang natin, i-on natin. Dapat to sisirit to. Patay muna natin. Yun malakas. Ay, yun. Okay naman siya, normal naman siya. Kasi pag tumapon yan at hindi tumigil, yun ang may mali. So ibig sabihin, good yung kanyang fuel pump at good yung kanyang fuel filter. So balik natin to. Ang tatanggalin naman natin yung kanyang injector. Habang riniredundo, dapat ito ay maglalabas ng gasolina. Tanggalin natin to, yung kanyang injector. Ayan. Ngayon, pag magpaparedundo kayo, siguraduhin yung malayo yung sa spark plug. Dapat dito. Ayan. Checkin natin kung maglalabas ito ng gasolina. So kabit na muna natin yung galing dito sa kanyang fuel pump. Ayan. Okay. Sunod, i-on natin. Redundo natin. Dapat meron lalabas. Yun. Meron naman siya. So okay naman at pwede nating ibalik. So ang gawin muna natin mga padreng, baklasin ulit natin yung kanyang spark plug. Kahit na may kuryente, subukan nating magpalit. So ito mga padreng, binuksan natin. Napansin ko, hindi man lang siya nagbasa, tuyo pa rin. Dapat sana kakaredundo, nagbabasa. So possible na walang pumapasok na gasolina. Kumbaga, hindi makahigop ng gasolina. Pero try muna natin magpalit ng spark plug. So ito yung luma niyang spark plug. So ito yung kakasan natin at subukan natin. So yun, napalitan na natin ang spark plug. Try uli natin. Start natin. Wala pa rin siyang redundo.
So may pumutok siyang isa. Gawin natin, subukan natin maglinis ng throttle body. Pag di pa nakuha, bubuksan natin yung kanyang makina. So ito yung kanyang throttle body, napansin ko sobrang dumi. Hanggang loob madumi. Ayan Tapos ganoon din dito napakadumi So lilinisin natin to. So dito sa kanyang throttle body, tingnan nyo grabe ayan lilinisin natin yan. So yung mga padreng, nagpalit tayo ng spark plug, ayaw pa rin umandar. Tapos okay naman yung kanyang fuel pump filter, okay naman yung kanyang injector, pero ayaw umandar. Ang ginawa natin, binaklas natin yung kanyang throttle body. So lininis lang namin yon. So ang konting tip ko lang sa inyo mga padreng, kapag naglilinis kayo ng throttle body, lalo na yung TPS sensor, wag nyo nang babaklasin yon at ingatan yung wag mabasa ng gasolina. So ang ginawa lang namin, basahan, tapos konting gas lang sa loob, buga ng hangin. Nakita nyo sa video, napakadumi. O ngayon, ang gawin lang natin dito, i-on natin, check natin yung kanyang panel. So ayan medyo mahina yung battery. May check engine, reset ulit natin para mawala. So yun, nawala na. Ayan empty lang yung gas. Try natin start, kung start na yung motor ni boss. Yun anong masasabi mo boss? Na? Ayos na. Ayos. Shout out natin si boss, boss idol. Pero okay na yung motor ni boss. Ang naging issue niya, napakadumi ng kanyang throttle body. So bakit nga ba dumudumi yung throttle body? Dahil nga once na hindi tayo nagpapalit ng air filter, kaya to bubugaan ko rin niya ng hangin. So doon nagkokos kung bakit dumudumi yung throttle body. Ngayon okay na yung motor ni boss. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.